Let me explain this to you super clear and simple, okay? First, Okay. what is NATO? NATO equals North Atlantic Treaty Organization. It is a group of 32 countries, mostly from Europe plus USA and Canada. They made this group to protect each other. Their main rule: if one member is attacked, all members will help and defend them. But important, NATO is only for defense, not for attacking other countries. Now the story: why they refused to join Trump's fight against Iran. Back when Donald Trump was US president, he had a very big conflict with Iran. He pulled out of the peace agreement, put very heavy punishments, and he wanted NATO countries to join him to fight or confront Iran. But NATO said nitrogen monoxide. Here are the reasons. 1. NATO's job is only to protect, not to attack. Iran never attacked any NATO country, never threatened to hurt them. So, NATO has no reason or right to start a fight against Iran. They are not a group that joins other people's wars. 2. European countries have their own interests. Many NATO members like Germany, France, Italy still do business with Iran, buy oil, and trade. They don't want to be dragged into a fight that is not theirs. Joining Trump would destroy their economy, make prices high, and bring trouble to their own people. 3. They want talking, not war. Most NATO countries did not agree with Trump's aggressive way. They wanted to solve the problem with Iran through peace talks and diplomacy, not through fighting. They knew if they joined, it could start a very big war in the Middle East that will hurt the whole world. 4. NATO does not just obey whatever USA says. Even if USA is the biggest and strongest member, NATO decisions are made by all countries together. Most members said, "This is not our fight, we will not join." So as a group, NATO refused. So to sum up, my friend, they didn't refuse because they like Iran or hate Trump. They refused because joining that fight was not their job, not good for them, and would only bring big trouble. Clear na ba, friend? Okay. So mga kaibigan, pulso natin to mga kaibigan. Balikan natin, no? So mga kaibigan na hindi masyadong magaling sa English, mga kaibigan. Hindi naman ako masyadong magaling sa English, pero sa mga Tagalog, mga kaibigan, na hindi masyadong naiintindihan ito, mga kaibigan. Ang ibig sabihin po ng NATO, kung sasabihin ng AI, kung bigkasin nila ito ay NATO. Siyempre, is lang, my friend. Pero mga kaibigan, ang NATO po, ang ibig sabihin lang po niyan ay North Atlantic Treaty Organization. So, palakihin nga natin to mga kaibigan. Yeah, and then, let make it red tag. Alright, so, it is. Yan, pula. Ayaw ha. Pansinin nyo, ayaw pumula oh. Pinupupula ko ito mga kaibigan eh. Gusto ko ito maging pula. Okay, yan. Ayan, naging pula mga kaibigan. So, it is. Yan, NATO. And then, itong malaking ito ay palakihin pa natin lalo ito mga kaibigan. No? Gawin natin itong super laki. Okay. Okay. Wait mga kaibigan. Gawin natin malaki ho. Para, ayan. Ayan. Laki natin itong NATO na to. Yan. Tapos gawin natin malaki. And then, gawin natin palitan natin yung kanyang lettering. Gawin natin impacto. Ayan. O gawin natin medyo Georgia. Ayan. Yan mga kaibigan, sa malinaw. Yan ang ibig sabihin ng NATO mga kaibigan. Okay. Yan. Okay. So ang NATO po mga kaibigan ay wait ha. Alright. Ang NATO po ay North Atlantic Treaty Organization. Kasunduan po yan ng mga bansa sa Atlantika mga kaibigan. North Atlantic. Bali, hilagang bahagi po ng Atlantic, mga kaibigan, bahagi ng mundo. So, nasa western po yan, nasa kanluran, mga kaibigan, sorry ha. Kanluran, yan, kanluraning mga bansa, yan po yan. Mula sa kanluran, kasi tayo po ay nasa hilagang bahagi, mga kaibigan. North Atlantic Treaty Organization. So, yan ang grupo nila mga kaibigan. Marami ho yan mga kaibigan. Ito pa ay grupo ng mga 32 na mga bansa
na karamihan sa kanila ay taga Europa at taga USA and Canada. Yan. Ginawa nila ang bansang ito upang upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga pananakop. Yan. The main rule, if one member is attacked, kapag isang membro ng mga bansang yan ay inatake mo, ang makakalaban mo ay buong alyansa. Yan. Buong NATO ang mga kalaban mo. Pero dito, tulad nito, ilalaki lang natin, ano? Yan. Yan, gagawin po natin yung asul para highlights. Yan. Mga kaibigan, important, NATO is only, yan o, boom. NATO is only for defense, not for attacking other countries. Ayan. So, makikita po natin yan. Yan po talaga ang kanilang batas, kaya binuo yan. Hindi para mag-opensa. Yan. Ngayon, ang kwento ay ito. Why they refuse to join Trumps? Bakit sila tumanggi na laban sa Iran? Bakit ayaw nilang makiisa kay Trump laban sa Iran? Okay, ito po yan mga kaibigan. Noong si Donald Trump ay nagkaroon ng conflict sa Iran dahil sa kanyang pahingi-alam. Actually, gera po yan ng Israeli at ng Iran. Dahil tumulong ang Iran sa Gaza. Ayan, mga kaibigan. So, hinila nila ang usapang pangkapayapaan. Sinira niya. Sinira ng US ang nagaganap na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at ng Israel. Nakialam ang US sa halip na ituloy ang usapang pangkapayapaan, tirinaidor ng US ang usapang pangkapayapaan. Ito yan mga kaibigan. When Donald Trump was US President, he had a very big conflict with Iran. So, nung nangyayari na po ang usapang pangkapayapaan, galit din ito kay Iran. Kanyang hinila ang usapang pangkapayapaan, ang usapang kanyang hinila ang usapang pangkapayapaan at inilagay ang parusa o sanctions, maraming parusang ibinigay sa Iran at gusto ni US President Donald Trump na makiisa ang lahat ng membro ng NATO laban sa Iran at makisama sa kanyang pakikipagbaka laban sa Iran. So gusto ng US na tulungan siya, gusto ni Donald Trump matulungan siya ng mga bansang ito laban sa Iran upang salakayin ang Iran. Tandaan natin, ito yung kanilang agreement. NATO is only for defense, not to attacking other countries. Ang NATO ay para lamang sa depensa, kaya ginawa ang NATO ay para depensahan ang mga bansa laban sa mga atake. Hindi para umatake ng isang bansa na hindi naman nang aapi ng ibang bansa. Hindi naman nangaatake ng isang bansa. Ang NATO po, wala pong membro ng NATO na inaatake ang Iran. Dahil hindi naman po membro ng NATO ang Israel. Yan mga kaibigan. So, binaliwala nila, ayaw nilang sundin ang utos ni Donald Trump. Okay? So, hindi naki-join sa kanya, mga kaibigan. Hindi naki-join, hindi nakisama ang buong NATO kay Donald Trump upang gawin ang kanyang balak laban sa Iran. But NATO said, no, here are the same reason. Yan, ito ang mga rason kung bakit ayaw ng NATO. Sabi ng NATO, hindi natin trabaho na mang-atake ng ibang bansa. Ang Iran ay hindi umatake sa anumang bansa na membro ng NATO. Okay? Ang US na membro ng NATO ang siyang umatake kay Iran. Walang inataking bansa si Iran na membro ng NATO. Okay? Ang pag-atake na ginagawa ng Iran laban sa mga US bases ay pagdepensa lamang sa kanilang sarili dahil gagamitin ng mga bagay na ito laban sa kanila. At ang mga bansang binomba niya ay hindi din mga membro ng NATO. So walang nalalabag na patakaran ang Iran laban sa NATO. Ayan mga kaibigan.
So NATO has no reason, wala pong dahilan ang NATO upang isagawa ang pagsuporta at girahin din nila ang Iran pagsuporta kay Donald Trump. Hindi sila mga grupo ng mga bansa that joins other people's war na sasama sa anumang klase ng gera ng isang bansa laban sa isang bansa. Ayaw nila ng ganoon, mga kaibigan. So, the Europe countries, ang Europa, ang mga bansang membro ng NATO na nasa European countries ay meron silang kanilang mga sariling interes. Marami sa mga membro ng NATO, katulad ng Germany, France, ay may mga negosyo sa Iran. So kasi kasuki nila ang Iran. Maraming mga bansa ng NATO di umano ay suki kanegosyo ng Iran. Bumibili sila dito ng langis at nakikipagkalakalan. At ayaw nilang maapektuhan ang kanilang negosyo sa Iran dahil lamang sa gera ni Donald Trump laban sa Iran. Nakikita nila na ang pagkikipagdigma nila laban sa Iran ay paninira na rin ng kanilang mga sariling interes o negosyo sa kanilang kalakalan sa ekonomiya ng Iran. So, ang pang-ekonomiyang kalagayan nila sa pagitan nila at ng Iran ay masisira kapag sila ay nakialam sa gera. Kaya ayaw nilang sumusaw sa gera na ipinag-aanyaya sa kanila ni Donald Trump. Kasi alam nila na kapag sila nakipaggera, malalagay rin sa panganib sa kamay ng Iran ang kanilang mga mamamayan, mga kaibigan. So ayaw nilang makialam sa gerang yan na alam nila na hindi naman dapat sila makialam. Dahil alam nila na ang gerang yan na ginagawa ni Donald Trump ay isang pag-abuso sa karapatang pantao, mga kaibigan. Ikatlo, they want talking, not war. Ayaw nila ng gera, gusto nila negosasyon, mga kaibigan. Karamihan sa mga bansang membro ng NATO ay mga bansa na ayaw doon sa ginagawang agresibong galawan ni Donald Trump. Gusto ng mga bansa na membro ng NATO na resolbahin ang problema sa Iran sa pamamagitan ng mapayapang usapan ng kapayapaan at diplomasiya, hindi sa pamamagitan ng digmaan. Alam din ng mga bansang membro ng NATO na kapag sila ay sumali sa gerang ito ay magsisimula ng isang napakalaki pang lalong gera at makakasakit na sa buong mundo, mga kaibigan. Dahil siyempre, mga kaibigan, tandaan natin na ang Iran ay kaibigan ng dalawang malalaking bansa na mayroong reserbasyon laban sa US, ang China at ang Russia. Alam natin lahat na may matagal ng Cold War na namamagitan sa Russia at ng USA. At alam natin lahat na mula pa noon ay karibal na ng Russia o ng US ang Russia sa kanyang mga adhikain sa buong mundo. Ang ginagawang paghahari-harian mula pa noon ng US, ang Russia ang banta sa kanyang pagiging hari, mga kaibigan. Ang Russia ay hindi naghahari-harian, kundi ang US ang naghahari-harian sa buong mundo. Pansinin nyo na lang, sa bansang Pilipinas, buhay na buhay po ang halimbawang yan. Ang US ay napakalayo sa bansang Pilipinas, ngunit bakit meron siyang base militar dito at bakit tayo ay kolonyang bansa niya samantalang siya ay napakalayo? Pansinin nyo naman ang China. Ang China ay napakalapit sa atin, ngunit hindi tayo inaalipin ng China. Kailan ba tayo inalipin ng China? May napatay na bang sundalo ang China mula pa noon? Hindi ba't ang US ang pumatay ng napakaraming sundalo na kasing dami din ng pinatay halos ng mga Japanese noong World War II? Pero ang ating Philippine Independence Day ay nagsasagisag ng kapayapaan laban sa Espanya at ng Japanese. Hindi na isama ang kanilang sarili. So lumalabas malinis ang US sa pandarambong at pang-aatake sa atin. Lumalabas na sila ay mabait. Pero ang totoo, ang Philippine Independence Day ay hindi nagtitik effect kasi kalayaan lang pala daw natin yon laban sa pandarahas ng Espanya at ng Japanese. Pero hindi kalayaan laban sa Amerika. Dahil ang akala natin, ang Amerika ay tunay na kakampi natin. Hindi natin alam,
hindi natin namalayan na ang ating palang bansa ay nanatiling kolonyal ng US magmula pa noon sa panahon ni Quezon, ni President Quezon, Manuel L. Quezon, hanggang sa panahon ni Benigno Aquino Jr., hanggang sa kay Duterte, na ang si Duterte lamang ang bumangga rito at nag-disregard sa kanilang pangungulonyal sa atin. Tanging si Rodrigo Roa Duterte, ang attorney abogado, ang abogadong pangulo, ang attorney pangulo, ang pumalag sa patakaran ng US at lumaban sa kanya. At hindi man lang binisita ni Rodrigo Roa Duterte ang US, kundi siya ay bumisita sa mga bansa na kalaban ng US. At iyan ay ang Russia at ang China. Mga kaibigan, pansinin ninyo, ang mga bansang Russia at China ay hindi lumupig sa bansang Pilipinas. Ang lumupig sa atin ay ang Espanya at ang Amerika at ang Japanese. Pero ang Japanese ay nag-iisang bansa na nagpahayag ng kanilang apologetic gesture, nagpahayag ng kanilang pagsisisi sa kanilang ginawa sa ating bayan. At sa bagay na ito ay ang ginawa nila ay tumutulong sa ating bansa, sa ating ekonomiya, upang makabawi sila sa kanilang sa kasalanan ng mga naunang generations. Mga kaibigan, bumabawi, nagsisikap, nagpapahiwatig ng kagandahang loob ang Japanese, pero ang Amerika ay walang pag-aming ginawa. Wala siyang apologetic gesture, mga kaibigan, kundi parang pinahigita pa ng US na tayo pa ang may utang na loob sa kanila. At ganoon din naman ang Spaniard, lumalabas na sila ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng magandang kultura at magandang bansa. Parang may mga utang na loob pa tayo sa mga lintik na mga bansang yan, mga kaibigan. Pero ang totoo, ang mga bansang yan ay nang api sa atin, lumupig sa atin, mga kaibigan, ang Amerika at ang Espanya. Ngayon, ang Amerika ay may mas malawak na panlulupig na ginawa, higit sa ginawa lalo ng Espanya. Bagamat 300 years tayong nalipin ng Espanya, ang Amerika naman ginawa tayong colonial rule magmula pa noong panahon ni Aguinaldo hanggang sa kasalukuyan, maliban sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, ang Amerika ay hindi nakaporma. Ngayon sa panahon ni Ginoong Ferdinand Marcos Jr., na kung tawagin nila ay bangag na presidente, iyan, mga kaibigan, nakapanatili na naman ang US sa kanilang pangungulo niya sa atin. Ayan, mga kaibigan. So lumalabas ngayon, mga kaibigan, na hindi tayo ganap na malaya kapag ang ating gobyerno ay katulad ng gobyerno ng Amerika, mga kaibigan. Lahat na magiging presidente ng Amerika ay may pakialam sa bayan natin. Napapakialaman nila tayo, nakaka-impluwensya sila hanggat ganyan ang forma ng ating gobyerno, mga kaibigan. Hindi tayo makaalis-alis sa kuko ng agila, mga kaibigan. Ito, ituloy natin, mga kaibigan. NATO does not just obey. Ang NATO, ang mga bansang membro ng NATO ay hindi lang basta sumusunod na lamang sa kagustuhan ng presidente ng US. Kahit bagamat ang US ang pinakamalaking miyembro at pinakahari sa NATO, ang buong desisyon ng NATO ay desisyon ng pangkalahatang miyembro nito. At karamihan ng miyembro ng NATO ay nagsasabi na hindi natin ito away. Hindi ito ating gera. Hindi ito atin. Hindi natin ito problema. Hindi tayo dapat sumama. Yun ang sinasabi ng kabuuang membro ng NATO. This is not our fight. We will not join. So as the group of NATO refuse. Ganito po tumanggi ang kabuuang kasapian ng NATO sa kagustuhan ni Donald Trump. Marami sa kanila ay hindi pumayag sa kagustuhan ni Donald Trump. Okay. Sa paglalagom po natin sa mga bagay na ito, hindi sila tumanggi dahil galit sila sa Iran. Hindi sila tumanggi dahil gusto nila ang Iran dahil sa kanilang mga negosyo or galit sila kay Trump. Sila ay tumanggi sapagkat
ang pagsali sa ganyang klaseng digmaan ay hindi nila trabaho at hindi makabubuti sa kanilang mga mamamayan at manapa ito ay magbibigay lamang ng mas malaking gulo sa buong mundo. Ayan po mga kaibigan. Mga kaibigan, ang aking resource person dito ay hindi person kundi ang ating EI Dula mga kaibigan. Para po sa inyong kaalaman, ang ginagamit po natin dito ay Dula AI. Libre po kasi ito mga kaibigan. At alam naman po natin na kapag sinabing artificial intelligence, halos isa lang po ang source ng kanilang kaalaman. Kung ano man ang sinasabi ng AI mga kaibigan, iyan po ay base sa mga record na nakatala sa buong mundo mga kaibigan. At hindi basta-basta naapektuhan ng iba't ibang mga panluloko mga kaibigan. Yan po ay general knowledge. At kapag AI ang nagsabi mga kaibigan, hindi natin yan basta-basta baliwalain. Sapagkat yan po ay may batayan mga kaibigan. Ayan po lamang mga kaibigan ang pamagat po natin programa. Ano ang mga namamagitang bagay sa pagitan ng NATO, ng Iran at ng US. Ito po ay isang paksa na naglilinaw kung bakit ayaw ng NATO na sumali sa gera o sa digmaan ng isang bansa laban sa dalawang bansa. Pansinin nyo, ang Iran ay pinagtutulungan ng dalawang malalaking bansa. Ang mga bansang kaaway ng Iran ay ang US na siyang hari sa buong mundo. Superpower kung tawagin niya ang kanyang sarili. Ay isang mayabang na bansa na naghari-harian sa mundo, at ang Israel na bansang bagamat medyo maliit ay sobrang armado, at ang paniwala niya sa kanyang sarili ay siya ang pinagpalang bansa ng Diyos sa buong mundo. Yan mga kaibigan. Kaya ang paniniwala ng Israel ay tama lang sa kanila ang pumatayan ng maraming mga lahi ng tao para sa kanilang kabutihan at para sa kanilang kaligtasan. So para sa kanila ang pagpatay ng mga tao ay legal para sa kanila. At ang US lamang ang isa sa pinakamahalagang lahi para sa kanila. At ang Palestinyo ay karapat-dapat lamang na kanilang pagpapatayin upang makuha nila ang lupain. Iyan mga kaibigan, ang paniniwala ng mga Hudyo ng makabagong panahon. Hindi po yung paniniwala ng mga Hudyo noong unang panahon na tunay na mga Hudyo, Bani Israel, Hudyo na tunay na mga anak ni Israel. Ang Hudyo po na sinasabi natin ngayon ay Hudyo na grupo ni Netanyahu na mga taong nakitira lamang sa lugar na yan, sa bahagi ng Jerusalem, at inadapt ang relihiyon ni Moises na di umano ay relihiyong Judaismo mga kaibigan. Pero hindi po yan sinasang-ayunan ni Moises. Relihiyon lang po nila yan mga kaibigan ng makabagong Hudyo mga kaibigan. Hindi po yan talaga ang relihiyon. Dahil ang relihiyon po talaga na ibinibigay na tunay na relihiyon na kinakapitan ng mga propeta magmula doon kay Abraham hanggang kay Jesus hanggang kay Prophet Muhammad ay ang relihiyong Islam mga kaibigan. Islam po ang relihiyon na ni Jesus Christ at ng mga Hudyo. Ang mga Hudyong lumaban kay Jesus Christ, yan po ay relihiyon na siyang minana ni Netanyahu. Ang katigasan ng ulo ng Israel na siya nagbagsak sa kanila, nagtanggal ng pagpapala ng Diyos sa kanila, ay relihiyong mali, at iyan ang inadapt naman ng makabagong Hudyo na si Netanyahu. Kaya nga po nawala ang pagpapala sa Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo, at gumawa pa sila ng kanilang sariling relihiyon mga kaibigan na wala sa tamang huwisyo at ayaw ng Diyos. Ayan po ang kanilang relihiyong di umano ay Judaismo mula sa lipi ni Huda. Mga kaibigan, ayan po ang maiksing paliwanag tungkol sa NATO, sa Iran, sa US at kaunting bahagi sa Israel. Maraming salamat mga kaibigan. Sana ay magustuhan ninyo ang ating presentation na ito mga kaibigan. At sana muli pa tayong manood sa ating mga susunod na mga idalathala sa inyo mga kaibigan. Paglilinaw mula sa mga English na mga presentations ng iba't ibang mga vloggers papunta sa reaction video na ating ginagawa upang isalin sa Tagalog at linawin palalo sa wikang Tagalog ang mga presentation ito. Maraming salamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.